So, nung bata ako, nanay ko pinapagalitan pa nga ako pag umaarkil ako ng comics. So, dati kasi comics pa talaga, no? Comics Oo, pa yun ang nun, uso eh. Wala pang ano yun, wala pang cellphone. Wala cellphone, Walang social media. nakikinood lang kami ng TV sa kapitbahay. VHS pa yun. Oh, pare, mahirap tayo eh. Mm. Nanay ko, pare, labandera, titinda ng pagkain sa kalye. Tatay ko naman, jeepney driver. So, talagang, kumbaga sa ano, mulat ka sa kahirapan. Pero, never ko siya nakitang hadlang sa ano man eh. Kumbaga sa ano, mahirap ka man, pero nakikita mo na pag sumikap ang mga magulang mo, matulungin. Kahit mahirap, matulungin kasi nagsilbi sa barangay. So ako talagang advocate ako ng pag-aaral. Kaya pansinin nyo, grabe ang resume ko. Pero hindi ko po niyayabang yun. Ang sinasabi ko, siguro hindi ko po ma-attain yung kahit ano yung maliit na tagumpay na na-achieve ko sa buhay kung hindi naman ako nakapag-aral. Kasi nakita ko yung ibang kasabay ko, medyo hindi naging maganda yung Kinatungan. Oo, may mga napatay, may napunta sa krimen, may mga ganon, no? Pero siyempre marami ring success story ang Tondo eh. So yun naman ang gusto kong ituloy. That's why sa ngayon tumutulong ako sa mga bata para magka-scholarship sa athletics. Kung gusto nila ng academics, pwede ko rin silang turuan dahil I'm a scholar, di ba? So nagtayo ako ng public library dyan sa Manuel Luis Quezon High School kung saan ako graduate. So, of course, sa tulong ng mga kasamahan natin, no? May network tayo sa alumni, sa MLQ, may network ako sa alumni, sa Fulbright. So, pinagsama natin yung mga tulong na yun. In fact, kapapanalo lang ni Yorme noon. Inimbita ko yung opisina ni Yorme. Kaya lang, ang pinadalang representative noon, si Dr. J. No? Tapos nandun si Roland Valeriano as congressman. Yes. Nandun si Yul Serbo na congressman at the time. No? So, nakita naman nila na, maganda yun. Gusto natin yung mga bata mahilig sa pagbabasa. Kasi ang pag-aaral, ano yan eh? Mga 80% pagbabasa yan eh. Totoo eh. Di ba? Wala ka hilig sa pagbabasa, medyo hirap ka sa pag-aaral. Nga ng konti. So, ganun yung mga gusto kong advocacy. In fact, up to now, nangongolekta ako ng mga libro na pwede ko ipamigay sa barangay na gusto magtayo ng maliit na library. Library po. Oo. Mini library. Para mahilig yung mga bata. Kasi mahirap ang gadget eh. Totoo po. Ang gadget kasi, kunwari, nagbabasa yung bata. Bigla may nag-notify. Wala na, tapos na yun. Wala na concentration. Kumbaga, na-distract na. Oo. Tsaka, may pag-aaral kasi na para daw mataas ang retention ng mga bata, no? Yung mga nagbabasa. Dapat gamitin mo yung maraming senses mo. No? Kasi pag gadget, sense of sight, sense of touch. Ganun mo lang, no? Ang libro, hindi. Pati sense of hearing meron. Kasi pag piniflip mo yung page, naririnig mo yung sound niya. Tama. Yung color, nakikita mo. Diba? So, mas maraming senses ang ginagamit mo. No? Kasi gumagalaw siya. No? Piniflip mo yung may nakikreate na sound. Pangalawa, ang mata hindi masyadong strained pag libro. Kasi reflection ang nakakapagpakita ng letra. Ang gadget, ang liwanag galing sa gadget, papunta sa mata mo. Tama po. Plus pa lang Pansinin mo mga bata ngayon. Radiation. Bata pa lang, ang dami nang may diferensya sa mata. Salamin na iba. Nakasalamin na. Hindi katulad dati, yung panahon ko, lalo na ako. Ang mga nagsasalamin, mga matatanda. Ngayon, hindi. Mga bata. Elementary pa lang, may salamin ng mga bata. Minsan nga, 7 years old. Kaya nga. Dati, pag may salamin ka, Jean shoes. hindi, tuksuhin ka. Uy, labo. Golabs, di ba? Ganon. So, kaya ako, I'm an advocate of reading. But I'm also an advocate of martial art. Kasi sa pananaw ko, yung martial art provides not just the physical exercise, it gives you discipline. No? Mare, sa judo, natapon ka. Hindi importante kung bumagsak ka. Ang importante,
tumayo ka pagbagsak mo. Tama. No? So yung bata, tinuturuan mo siya ng determination, tinuturuan mo siya ng persistence. At kung paano kung harapin yung pagsubok. Yes. So napapansin Especially mo, Colonel, no? Yung mga kabataan now and before, ang laki ng difference. Of course. Kasi yung mga kabataan ngayon, konting problema lang, umayaw na. Yes. So, kaya napupunta minsan sa tinatawag na suicidal. Oo. Depression. Depression. Mental health, Especially, no? Oo. Ito, mental magandang kwento dyan. Lagi kong sinishare to sa aking mga anak. Sabi ko, ngayon, pagka ang bata, walang kibo, ay, nakatingin sa malayo, no? Yung nanay, nag-aalala kagad, tatay, anak, ano ka bang dinadamdam? Kasi inisip nila baka magka-depression, Yes. mental problem. Nung panahon namin, di ganun eh. Nakatanga kang ganun. Hoy! Bakit ka tatanga-tanga dyan? Ba't hindi ka maghugas ng plato? Maglinis ng bahay? Magpakain ng hayop? Tama po. Alagaan mo yung halaman. Mag-aral. Walang time for, walang time for mental issue. Kasi survival ang mode eh. Di ba? Naka-automatic login sa Oo. survival mode. Pangalawa noon, walang mga junk food. Walang fast food. Kung ano lang yung pagkain niluto ng magulang mo, yun na yun. Gulay ka rin. Kung may pagkain man sa labas, Okay. mga... Siyempre, anak, mahirap tayo. Sakto lang ang pagkain, di ba? Pag hindi ka kumain sa oras, yung susunod na kain mo, gabi na. Ubus. Oo. Di ba? Nag-ipon ka dapat. Hindi ka nakakain ng almusal. Mm. Susunod na kain ng tanghalian. Mm. Pag di ka nakakain tanghalian, susunod hapunan. Walang mga in-between Pasok. meals. Kasi wala namang pera nun eh. Totoo. Walang chicha. Oo. Walang Diba? chicha. Alam mo, para magkaroon kami ng konting snacks noon, alam mo yung mga nakakalat na mga pinag-inuman ng mga tsuhin mo, ng mga Bote-bote. gin, bote ng gin. Ipalit mo doon sa nagtutulak ng kariton. Yes, oo. May cheese curls, no? Isang bote, yung Chicheryo. yung dyaryo, gaganon yung dyaryo, lalagyan ng cheese curls. Yun. Yun ang kapalit. Yun na yun, pare. Di ba? So, mapapansin mo, it's more of a survival mode Yes. during our time. So, Of course. bata ka pa lang, nag-iisip ka na, paano kaya ako makakain? Oo. Sariling sikap. Alam mo, ginagawa pa namin nun. May alagang, Which is learning yun. Oo. Ng bata. May alagang pugo yung tatay ko. Pag wala na yung tatay ko, tingnan namin sa yung mga itlog. Kukunin namin yung itlog na yan, no? Lalaga namin. May pagkain na kami. Survival yun. Oo. Yun. Pero, you never felt any resentment sa ganung experience, no? Nabuhay kang mahirap, pero marami kang natutunan, eh. 'Di ba? Totoo po. Ang natural na progreso ng buhay talaga. Kung pinanganak kang mahirap, dapat umunlad ka. Yun yung parang modelo nating mga tundo, taga-tundo, no? Na merong paghihirap, may pagsusumikap, may pag-asenso. May pag-asa. Kaya, ang tingin ko sa politika, dapat ang mga leader, binibigyan niya ng magandang oportunidad ang mga constituent niya. Bigyan niya ng magandang oportunidad yung mga bata sa pag-aaral, yung mga magulang sa negosyo o kabuhayan, at dapat tahimik yung pamayanan. Kasi kung katulad ng panahon namin na every afternoon may riot, hindi makakapagtinda sa kalye. Every Diba? afternoon yun, di ba? Yes, it's a form of entertainment na nun eh. Di ba? Walang makakapagtinda sa kalye. Walang makalabas ng bahay. Kasi delikado. Kasi baka mapana ka o masaksak madamay ka pa. Mabato ka ng bote. Di ba? So, in your younger years, nung nakita mo gano'n, sabi mo nga, entertainment na nga, di ba? So, anong inisip mo nun? Nung kabataan mo na? Balang araw, hanggang dito Yan, makikita mo, survival mode, pare. Grade 3 pa lang ako, may 29 na ako sa bulsa. 29. Oo. Kasi, feeling ko, So, alam ng parents mo yun? hindi nila alam, syempre. Parang feeling ko, teka muna, baka mamaya pagtripan ako, saksakin na lang ako bigla, di ba? Kailangan pagtanggol ko yung sarili ko. Right. So, dapat yung sitwasyon na yan, wala na yan dapat sa mga anak natin ngayon. Di ba? Dapat gawin nating safe yung school, sa mga bully. Tama yun. May bullying naman noon eh. Hindi lang masyadong pronounced. Ngayon kasi, siyempre, Lantaran ngayon. minsan salita, bullying na eh. Dati hindi. Pilay ka. Oy, pilay. Wala. Kirat ka. Oy, kirat. Di ba?
Ganon before, di ba? Taba ka, oy, Batchoy. Di ba? Mm. Hindi ko sinasabing tama yun. Mm. Ang sinasabi ko, yun yung panahon namin eh. Mm. Di ba? Hindi kami ganun kasensitive eh. Pero syempre, umuunlad ang lipunan. Nagbabago. So maganda na yung estado natin ngayon sa kamulatan, kung ano ang tama, ano ang mali. But at the same time, kailangan palakasin natin yung mga bata. Totoo. Dapat mahilig talaga sila sa pag-aral. Dahil alam nila na pag nakapag-aral sila, meron silang magandang pagkakataon, makapagtrabaho, makapagpundar ng maganda sa pamilya. Di ba? Kailangan... At the same time, natuturo siguro nila tawag na lakas ng loob. Yes. Kaya ako, unang-una, yan ang dapat nating ipaalala eh, sa mga magulang. Pero sa tingin mo ngayon, Kernel, nandyan pa rin ba yung essence na yan? Yes. Meron pa rin ba? Kailangan lang natin talagang, kumbaga sa iangat. Kasi natatabunan siya ng mga kung ano-anong bagay eh. No? Diba? Ang mga bata ngayon, pag nakita mo, nakaganon na lang. Oh. Wala na. Hindi na nga nag-uusap eh. Honestly, di ba dati? Okay, ba? Ito ang pinaka, parang naramdaman ko na may mali dyan. Yung mga anak ko, siguro mga 10 years ago, nasa bahay. So, nakita ko, may nag-post yung isa, sinasagot ng isa. Doon na nag-uusap. Tinawagan ko ngayon. Nasaan ka? Nasa bahay po. Asan yung kapatid mo? Ando po sa kabilang upuan. Anak ng baka ka ako. Nagulat ka nun? Oo. Magkatabi kayo sa bahay. Nag-uusap kayo sa social media. Wala namang pakialam ang mga tao dyan. Although hindi naman nila inaano yun na para pakialamanan sila. Kaya lang, nakikita pa nila kung ano yung pinag-uusapan nyo. Diba? Yung privacy. Binabroadcast pa eh. Pero at the same time, wala nang interaction. No? Yun yung kailangan maibalik po talaga kasi. Diba? Noon, ang laro natin, sipa, palo sebo, mga gano'n, diba? Eh ngayon hindi eh. Sa loob na lang po ng bahay. Diba? Kala mo, nagmura pa eh. LOL. Yung ML, mga gano'n. Hindi ko sinasabing mali yan. Kasi ako, naglaro din ako ng video games. Kaya lang yung panahon ko, yung mga StarCraft, yung mga Pac-Man, yung high school. No? Pero, ang sinasabi ko, hindi naman siya dapat malaking parte ng buhay natin. Kasi diversion yun eh. I know na may mga atleta na ngayon sa esports. Yes. Tama? Alam ko na yung iba, for their mental health, kailangan nila yan. But I'm saying, it is still important na meron tayong social interaction. Kasi yumayaman ang lipunan kapag ka mayroong engagement. No? And yan yung nakikita ko sa martial art. Physically. Manual, naghahawakan. I'll give you an example. Ang bata na hindi nagma-martial art, let's say, nakapila sa school, tinulak ng batang ganon. Magsusumbong na yon. Teacher! Susumbong sa nanay. So, ibig sabihin, nag-escalate na siya kagad. Nagma-martial arts yung bata. Binabalibag nga, hindi pinapansin, di ba? Ginanon. Alam mo ang reaksyon ng bata? Bakit? Ba't mo ako tinulak? Walang escalation kagad. No? May restraint. May discipline. No? Hindi ko sinasabing ibang bata na hindi nag-martial art ay walang restraint, walang ano. But, martial art enhances discipline. It enhances restraint. Kaya ako, I'm an advocate of that. Wow. Tama no, kasi kung nawawala na kasi talaga yung interaction within the home, within the area, sa bahay, nawawala yung gano'n eh. Kaya minsan yung mga bata, wala nang options sometimes. Na ano gagawin ko after this? Sa school, uso bullying, di ba? Maraming ganun. So, tama nga sinabi mo, Kernel, na kailangan talaga. Nandun pa rin yung interaction. Okay. So, again, I'll go back doon sa pagnanais namin na maglingkod. Dapat kaming mga pinuno, o at least yung mga gustong mamuno, dapat kami, we are an inspiration of engaging people, of involving people, no? And at the same time, uniting people. Hindi po kami dapat na
dahilan kung bakit maghahati-hati ang mga tao, dahilan kung bakit magiging mapait ang tao sa gobyerno, di ba? Dapat kami nakikita nila na, ay, ganun pala dapat. Maganda pala yung ganito, yung suggestion natin, narinig ni konsihal o ni mayor, ni vice mayor, at yun, ginagawa nila ng paraan. Dapat ganun ang mga leader para sa akin. Importante na meron kaming tenga para makinig. Meron kaming isip, no? Para gumawa ng solusyon at may puso kami para maramdaman kung ano yung pangangailangan ng lipunan. So, Conse Romel, ano yung goal mo as your Miss Choice if pala rin sa posisyon na to? Okay. Sa big picture, ika nga sa English, sa big picture, gusto ko talaga makatulong na gumanda ang Maynila, no? Kasi diyan tayo lumaki, diyan tayo namulat. Malaki ang utang na loob natin diyan sa komunidad ng Maynila, no? Paano gagawin 'yan? Meron tayong Yorme, no? Siyempre may plano siya. At meron din pangangailangan yung mga tao. Siyempre i-match namin 'yan. So yung polisiya, yung mga ordinansa na ipapasa ng konseho, dapat align towards that goal na ma-improve ang Maynila, kumanda, umunlad, maging matahimik. Yan yung big picture. Now, doon sa distrito ko, kasi siyempre, kung sakaling pala rin tayo, konsehal tayo ng buong lungsod, no? Yun yung i-contribute natin kay Yorme. Pero sa distrito ko, sa second district, plano ko na magtayo ng sarili kong district office. Yung personal na capacity ko, kung ano lang yung kaya ko, tayo ko ng maliit na opisina, para yung aking mga constituents sa District 2, hindi na sila mahirapang pumunta doon sa City Hall. Hindi na lalayo. Oo. Mas malapit mo na. Oo. Kumbaga sa bagamat konsehal ka ng buong lungsod, dahil dito po ako lumaki siyempre sa District 2, siyempre gusto ko na yung sinasabi nga nila, di ba? Charity begins at home. So, unahin ko dito yung bahay ko yung district. Tama po. At the same time, ito naman ay hindi ko kinukomit yung mga kapwa ko kandidato. Pero ako kasi, nasabi ko na ito sa aking magulang na primary inspiration ko sa pagtulong. Hindi po ako mayaman. Pero komportable naman po ang buhay ko. So, ang balak ko po, kung ano man pong sweldo ang meron ang konsehal o kung ano mang allowance na meron ang konsehal, hindi ko po siya kukunin. Iipunin ko po siya para po sa mga proyekto doon sa Distrito 2. Parang bangko. Para doon sa district office. Kumbaga magiging pondo po. So mag-i-stack ka. Oo, magiging pondo siya para merong... Ako kasi, naniniwala ako na dapat gumawa kami ng mga programa-proyekto na mag-enhance pa doon sa plano para sa buong Maynila. Kasi merong particular na pangangailangan ang Distrito 2. Totoo. Tama. Yun po yung gusto kong paglagyan ng pondo. Marami po kasi nangangako na magbibigay ng ganito, magbibigay ng ganon. Hindi po ako nangangako ng ganon. Alam niyo po kung bakit. Ang napansin ko po, kung sino po yung masipag manghingi, yun lang po ang nagkakaroon. Totoo. Tama? Paano kung di masipag? Oo. Or nahihiya. May mahihain eh. O nahihiya. Tama po. Or ayaw magkaroon ng utang na loob na hindi naman dapat. Di ba? Hindi ba mas maganda na gumawa ako ng programa na pwedeng mag-avail kung sino yung qualified? Tama? Kunwari, senior citizen ka. Mayroong programa para sa senior citizen, mag-avail ka. May programa para sa PWD, mag-avail ka. May programa sa solo parent, mag-avail ka. Parang naka-bracket siya. May programa para sa mga may emergency na sakit na hindi naman kayang anuhan. O di meron ka. Kung ano yung kaya mo, siyempre, no? Hindi naman, kumbaga sa hindi naman unlimited dyan eh. Siyempre may limit naman ang kapasidad mo bilang tao, bilang konsehal. Kung ano yung kaya mong gawin sa mga ganun.
Pero, yun ay para sa lahat. Hindi dun sa mga masipag manghingi. Mm. Kasi napansin ko, yung iba, Masipag talaga. konting-konti lang naman to. Mm. Eh, hingi lang na hingi. Inaasa na lang talaga. Mm-hmm. Inaasa na lang talaga. Diba? Again, hindi po ako nagiging insensitive sa pangangailangan po ng mga kapwa natin. Dahil ako po, lumaki po akong mahirap. Hindi ko po pwedeng, in fact, pwede kong i-share yung ibang kwento namin ng kahirapan na talagang sa standard po ng buhay ngayon, eh masasabihin nila, walang-wala naman pala tong tao na to noon. Di ba? Pero hindi ko po kinahihiya yun eh. Pero, gusto ko yung mga tao, magkaroon sila ng dignidad sa sarili nila. Tama? Magkaroon sila ng pride na, siyempre, nanghihingi ako ng tulong dahil ito yung kailangan lang, no? Hindi dahil gusto ko lang manghingi. Parang ganun yung gusto ko magkaroon tayo ng magandang kultura na kumbaga hindi po nang aabuso. Tama. Yung sobra-sobra po yung okay. Tama po yung term nyo, pang-abuso. Kasi po, ang mangyayari po niyan, magiging labanan po ng pera ito. Totoo po. Na hindi naman dapat. Oo. Na hindi po dapat. Di ba? Hindi ba dapat ito, labanan to ng idea? Di ba? Labanan to ng galing sa pamamalakad, sa pamumuno. Hindi paramihan ng pera. Kasi maraming may mga taong maraming pera pero walang niya. Totoo yun. Real talk. Totoo yun. May pera pero walang niya. Saan galing ang pera? Sa kawalang yan. Totoo po. Di ba? May mga drug pusher, illegal gambler, scammer. Di ba? Which is maraming politiko na ganun. Hindi naman natin na lahat, no? Pero marami. Hindi lang sa politiko, pare. Di ba? Pero ang sinasabi ko, hindi lahat ng maraming pera maganda ang kalooban. Marami rin, walang niya. Robin Hood din, pare. Robin Hood. Hindi. Alam mo, yung story ni Robin Hood, ibang bagay yun. May pang ano yun eh. May social class difference. No? Sa atin ngayon, ang tingin natin sa lipunan, pantay-pantay tayo. Mahirap o mayaman. Pantay-pantay. Tama? Tama. Nagkataon lang na pagdating sa pangangailangan or sa merong kapasidad, meron tayong mga pagkukulang dyan. Pero again, sinasabi ko nga pare, nagtapos ako ng elementary, hindi naman ako nakahawak ng baon. Kung ano lang yung kayang padala sa akin ng nanay ko at ng tatay ko, yun na yun. Bigyan kita na example. Merong dilis noon pare. Nasa plastic, ganito dilis. 5 centimos. Alam mo gagawin ko? Yung dilis, lalagyan ko ng... Yung plastic na yon na pinagbilang ko ng dilis, lalagyan ko ng kanin yun. Kasi ibubulsa ko. Yun na yung baon ko, maghapon. So, pero pare, heaven yun. No. Heaven. Habang kinakain ko yun, tumitirik mata ko sa sarap eh. As in, kasi yun lang talaga yung baon mo, di ba? Di ba? Never ko naisip na, nanay ko naman. Ito lang ang kaya eh. Sa school pare, siyempre gano'n ang baon. Di ba? Nakikita mo yung ibang mga estudyante na kumakain ng masarap na pagkain. Anong naisip mo? Wala akong nararamdaman. Dumating mo sa punto na nainggit ka sa kanila. Hindi. Talagang, yun na yun, contentment. Oo. Kasi naiintindihan mo sa murang edad mo na yun kayo eh. Yun kayo. Yun ang kaya ng magulang mo i-provide. Yun ang kaya mo. Tama. Di ba? Eh, di naman sa pag-ano, pare. Magaling naman tayo estudyante. No? Halata naman po. Consistent honor student naman ako. Sana all. Oo. Sana all talaga. Parang Pero, si Boss Wire. Ang ibig kong sabihin, kahit dilis at kanin lang yung nagtaguyod sa akin, tsaka Nutriban. Nutriban. Yes, Malaki tulong yun. Di ba? Never naman nagkulang ng nutrition yung utak namin. So, diba? effective pala talaga ang dilis. So, advice natin sa mga estudyante, mag-dilis na kayo. Lipat na sa dilis. Maglipat sa dilis. Nagkataon lang, minsan pusit naman. yung pusit na maanghang tsaka matamis. Paborito ko yun, pare. So, pag recess time, pare, yun lang nakain. Pwede kong, pare. Ako, pakainin muna ako ng mga ganun. Masaya na ako. High school days. Never ako nahilig kasi sa karne. Nahilig talaga ako sa isda, kulay. Ganun. High school days, nabago ba yung sistema niya?
High school, well, Mabuhay. nag-aaral ako sa MLQ. Ang tawag namin doon, yung sa Blooming Treat, PPP tawag namin doon. Palengke yung baba noon. Presinto yung second floor. Third floor yung paaralan, PPP. Palengke, presinto, paaralan. PPP. Oo. Hindi ka nun pala noon. Mga yun, andyan pa ba kayo niyan? Nandiyan yan, sa MLQ. PPP. Sa Blooming Treat. Blooming Treat Market. Hindi ko alam school dyan. School ba dyan? MLQ, ano ka ba? Yung tabi ng Riles. Hindi ko ano Ito yung nagle-lecture yung teacher namin every 15 minutes. Hinto. Pero pare, marami sa amin, graduate na engineering, may abogado, may doktor, may, di ba? Ibig sabihin yung trend. Hindi lang. So yun Natuto nga, pa rin Conce, kami. kasi nga, Conce, no? Noon, yung way of pag-aaral, maraming distractions, maraming pagsubok. Oo naman. Lalakad ka nga eh. Yung ginawa ni Yorme, yung mga project na pang school na magaganda ngayon, binigyan ni Yorme ng different side, yung pinagdaanan nyo way before, na hindi naman ganun. Pero ngayon, di ba, aircon, maayos yung... Kaya nga ako, presidente ako ng alumni ng MLQ. Anong ginawa namin? Taon-taon, meron kami proyekto dyan. Dati, wala kami social hall. No? Sa corridor lang kami nag-program. Ngayon, may social hall. Dati, walang aircon. Aircon na ngayon. Di ba? Ang ibig ko sabihin, tama naman yun na umuunlad tayo. Yes, nag-upgrade, yes. Nag-upgrade tayo. Anong pagkain namin nung high school? Pare sa baba, yung palengke, di ba? May mga tindahan doon. Kanin at sabaw. Kasi 3 piso lang. 3 piso. 3 piso lang yung bawa namin eh. O, pagka nakakita kami ng kaklase namin, may itlog yung sabaw. Hati-hati. Buti pa siya may itlog. Diba? Special na yun eh. Sabaw lang, katalo na eh. Yung sabaw ng paksiw na lechon. Masarap po yun. Sabaw ng minudo. At least yung lasa. Lasado rin. Oo, pare. Ganun lang tayo noon. Diba? Tapos pag minsan may kaklase kami, sabihin ng kaklase ko, pare, nakabenta si nanay ng maraming batyano isang araw. May pambili kong monay. So, monay. Bibili siyang 3 monay. 7 kami. Hati-hati na kami doon. 7 doon sa 3 monay. Yung mga maliliit na kaligayahan na yun, pare, hanggang ngayon, we cherish those memories. No? Nagkikita pa kami ng mga kaklase ko eh. May kaklase akong vice president ng insurance company. May isang may-ari ng dealership. May isang vice president ng bangko. No? Kikita-kita kayo. But, masaya kami pinagkukwentuhan yun. Siguro, malayong-malayo na yung buhay nila ngayon, kumpara noon. Pero, ang source pa rin ng kaligayahan namin pag nagkikita-kita kami, yung alaala namin ng high school. Experience, kumbaga. So, simple lang yan. Hindi napapawi. Naniniwala talaga ako ng Mona is life. Yes. Mona is life, pare. Kasi isipin mo dahil sa Mona na yan, sa sabaw, o mga ganun, isipin nyo na bago yung buhay. Ang layo kasi survival po yun eh. Tama yung sasabi ni mahirap. Conce na survival mo. Natuturuan yung mga bata noon na paano lampasan yung mga problema. Although hindi dapat iniisip ng mga kabataan yan, pero sa kanila na-experience nila. Sa atin, na-experience natin. Mas advantage sila doon kasi sa totoo lang, mas maaga nilang na-experience yung ganung bagay. Kaya nagkaroon sila ng inspirasyon para magsumikap. Yes. So, when the time comes, di ba, ready ka na. Pare, ang entertainment namin, pool. Pool. Kasi yun, may bilyar. Pag may konting, kami, yung chipin-chipin kami. Yun lang. Kasi, di ano naman yun eh. Ikot naman. Sabihin namin, ano bang natin? Pool tayo kasi konti lang pera natin. Pool tayo. Pag medyo meron tayong pera, bilyar tayo. Bilyar. Lapit lang kasi doon sa palengke. PPE. Yung bilyaran tsaka yung pool. PPP yan Pero bago po tayo malayo, paano po kayo na pasok sa Your Miss Choice? Yes. Paano ka naging Your Miss Choice? Actually, it was upon the invitation of Congressman Carlo Lopez. Pero kinausap niya si Yorme bago ako ang nangyari noon, nung nagpatawag sa East Ocean Dragon, I remember. Akala ko noon, kakausapin ako ni Yorme.
Mag-usap kami, no? Mag-usap kami. Sabi ni Kong, kausapin. Pero pagdating ko doon, apparently, nakapag-decide na sila. So, kinongratulate ako ni Yorme. Sige, tuloy na yan. Parang ganon. Tapos, bumaba doon. In-announce niya na kami. Actually, I was really surprised na in-announce na ako doon. Hindi ko nga. Yun yung unang day yun, di ba? Binato lang ako ni Awi ng t-shirt nun eh. Bigla ka ba? Oo. Nagkabiglaan pa. Nagkabiglaan pa daw. Ang laki ng t-shirt ko nun eh. Pero you were expecting way before, earlier, na... Yeah, pero wala, sa pamilya namin, wala nakakaalam. It was only after a week or two, bago nila nalaman na kakandidato na ako. Kasi may nag-text sa kanila, pinicturean ako doon sa stage eh. Sabi, Chairman, tatakbo ba yung anak mo? Okay. So, hindi rin kasi at that time, although nakausap ko na si Kong Carlo, hindi ko pa nakausap si Yorme. Siyempre, hindi ko ina-announce sa mga kakilala. Kasi hindi pa finalized eh. Kasi wala pa namang sigurado. No? At the same time, siyempre, tinitimbang-timbang ko kung ano yung magiging cost ng pagtakbo ko sa pamilya ko, sa schedule ko, di ba? So, yun. So, okay naman sila. Supported siyempre naman ang aking mga pamilya. Kung ano man yung gusto ko. Kasi, retired naman na ako. Wala naman akong... Wala nang intindi. Anak ko, ayos naman na. No? Ang kasiyahan ko ngayon, yung apo ko. So, yun lang. Pag tinignan mo ang buhay ko ngayon, pare, kung ano man yung mga nakikita niyo ngayon, simple lang ako. In fact, ako pa namamalaan siya ng damit ko. Hanggang ngayon. Ako nagdadala nito sa laundry. Ako namamalengke sa palengke. Yun ang lang. Ako nagluluto ng pagkain ko. Wow. Wala kaming katulong. Iba? Normal Lipat tayo na sa bahay nila pare. normal na normal ang buhay ko. Ordinaryong buhay ko. Kasi pinalaki kami ng nanay ko na gano'n. Walang lalaki babae sa amin nun. Kung anong trabaho ng babae, trabaho ng lalaki. Linis ng bahay. Plancha. Laba. Palengke, luto. Magagaling kami magkakapatid magluto. Kung ano ba sekreto ng isang tao? Katulad na iba, di ba maraming iba galing sa hirap, umangat sa buhay, yung mayaman, pero nababago yung gali. Ano po bang sekreto talaga dun? Bakit yung iba, kahit umangat na yung buhay, sobra natatanggap, pero down to earth pa rin? Alam mo ako, ang panuntunan ko. Naniniwala ako na yung buhay ng tao kasi pinahiram lang ng Panginoon sa'yo. Lahat tayo mamatay. Walang dami ng pera makakapagdagdag pa sa buhay mo. Wala yun. So pag inisip mo na gano'n, na ikaw ay mamamatay at pinahiram lang sa'yo ng Diyos ang buhay mo, ano naman karapatan mo magyabang? Tama. Di ba? Tama. Pangalawa, ano naman naiiwanan mo? Wala. Di ba? Wala. Ito pare ang dapat natin isipin. Tingnan natin ang kalikasan. Kunwari, tinuring ko na ang buhay ko parang katulad din ng ibang lilikha ng Panginoon. Let's say, ako ay isang punla na binato niya sa lupa. At kung ano man yung kahirapan na naranasan ko, tumubo pa rin ako. At sa tingin ko, namumunga na ako ngayon. Kakainin ko ba yung sarili kong bunga? Siyempre. Hindi. Ang bunga mo, base sa kaalaman mo, base sa karanasan mo, that is meant to be shared. Tama. That is meant to be shared. No? Ako, tingin ko, kahit payo ko sa mga anak ko, ano man ang estado nyo sa buhay, umahanap pa rin kayo ng pagkakataon na tumulong sa ibang tao. Kasi laging may mahirap, laging may nangangailangan, laging may injustice sa lipunan. So lahat yung tatlo na yan, kahit isa lang dyan, makatulong man lang tayo bago tayo mamatay. Yun ang pananaw ko. Kumbaga, ito po yung karir na pinapasok nyo ay talagang buhos ang pagtulong sa tao. Balik sa tao. Oo. At saka yung paniniwala na makatulong tayo na ma-improve ang buhay ng isa, dalawa, tatlo o marami sa maliit na paraan na kaya natin. Okay na yun.
Hindi mo naman kailangan pabunga. Malaki ang effect kasi nun kapag natulungan mo talaga yung Hindi pwede, hindi naman all the time pakitang tao ka lang na, marami akong tutulungan. tama. Just do it without camera. So, totoo lang. In fact, yung mga medical dental mission na yan, hindi naman ako politiko dati. Yung ginagawa ko sa barangay namin. Kahit sino. Diba? Totoo yun na yung iba sasabihin, bakit nakakatulong ka na pala sa ba't tatakbo ka pa? Ayan ang tanong. Sasagutin ko sila. Ako kasi, alam ko at naniniwala ako na meron akong magagawa na mas makakaapekto sa mas maraming tao, sa mas mabilis na pamamaraan upang maiangat ang buhay ng ibang tao o at least makatulong sa pag-angat ng buhay ng tao o makabuti dito sa ating lungsod. Na hindi mo magagawa na nag-iisa ka. Tama. Kasi po, limited resource kapag ka isa eh. Yes, Pero kapag ka nandito kayo sa government, merong fund. Pati impluensya. Bigyan kita ng halimbawa, simpleng-simple nagpasa kami ng ordinansa tungkol sa paghihiwalay. May batas na, pero walang ordinansa. For example, gawan pa natin ng ordinansa para dun sa barangay, dun tayo makapag-focus. Let's say, sa paghihiwalay po ng basura. Diba? Basic yun. Sa pag-iipon ng basura ng bote, basura ng kahoy, basura ng lata, at gumawa kami ng mga material recovery facility sa barangay level. Hindi ba kami nakatulong? Malaking bagay po yun. Kaya ko ba gawin mag-isa yun? Hindi. No. Kung gusto kong gawin ng lahat ng tao sa lungsod yan, kailangan gawin kong polisiya ng lungsod yan. At hindi ko magagawa yan kung ordinaryong tao lang ako. Kailangan isa akong leader, isa akong konsyal na makakapag-propose ng resolution at hopefully maitawid ko sa konseho yung resolution na yan. Tama? Pangalawa, let us say, sabi natin, yung mga bata, kung ano-ano na lang kinakain dun sa school. Pakainin natin ng lugaw, sopas, o pansit yan. Healthy foods. Kahit sa isang araw. Di ba? France, salad, burger, kinakain sa Amerika, mga gano'n, di ba? Sige, pakainin natin ng hot meal. Para hindi puro stick o yung kinakain ng mga bata doon sa school. Totoo. Puro matamis, no? Puro chichirya. Bigyan natin sila ng hot meal. Tanong. Kaya kong gawin yan sa isang eskwelahan. Bilang isang ordinaryong tao. Kaya ko bang gawin yan sa lahat ng paaralan ng Maynila? Hindi. Sa 71 elementary schools at sa 32 high schools ng Manila? Hindi ko magagawa yan. Kung magkakasundo kami lahat na konsehal. Example ko lang to, hindi ko kinukumit ang lungsod. Ang sabi ko, halimbawa ko lang to. Tama? So, yung mag-question dyan na, nakakatulong ka naman pala, ba't di ka nilang tumakbo? Again, sasabihin ko, kung gusto nating tumulong o gumawa ng pagbabago sa malaking scope upang bumilis ang pagbabago at pag-unlad ng lungsod and hopefully ng bansa natin. Tama? Dapat umupo po tayo dahil gusto natin. Dahil may magagawa tayo. Kasi kung wala ka na magagawa, manahimik ka na lang sa bahay. Tulog ka lang. Totoo naman yun. Kasi pwede ka nga mag-commit sa isang school lang. Pero iba pa rin kapag ka nakaupo ka, mauobliga mo yung ibang school na sumunod sa ordinansang Tama yun itong nasabi ni Council about doon sa segregation. Kasi like, for example, Marikina. Example tayo Marikina. Nakikita mo yung paligid ng Marikina maayos. Maayos na sa Marikina. Na-implement Sa Manila, I think hindi Yung maestero natin. Especially Tondo. Problema. Kita mo yung basuran. Sa mix-mix na lahat yan. Pare, tinan mo to Pero correct me if I'm wrong, no? Alam ko merong implementation before ang DPS about sa ganyan Pero I don't know why. Pare, may batas. Meron yan. Pero kami nga, bilang mga konsiyahan, no? Pwede kaming gumawa ng mga pasilidad na mapapadali. Kasi ang pagdating mo sa bahay, wag ihiwa-hiwalayin ko pa ba yan? Di ba? Parang ang tingin nila. Filipino way. Di ba? Ang hirap Di ba? Pero kaya namin gumawa
ng fasilidad ng sistema para mapadali sa lahat yan. Halimbawa, sa Amerika, mayroong isang negosyo doon. Bibigyan kanila ng timba. Lahat ng mga nabubulok, mga tirang pagkain, diyan mo lagay. Kukolektahin nila yan. Malaking timba yun. Malaki. Matibay na timba. So, araw-araw yung kinukolekta nila yun. Anong ginagawa nila doon? Ginagawa nilang fertilizer. Ang negosyo nila is parang fertilizer ata. Pero, sinusolve nila yung problema ng basura sa isang komunidad. So, everyday kinukuha yun? Yes. Everyday. Okay, question. Kaya kong gawin yan sa isang bahay. Kukunin ko yung basura niya. Kasi dati, di ba, may mga nangongolekta ng kaning baboy. Di ba? Yes, oo. May nag-iikot yan eh. Yung mga nag-aalaga ng baboy, kukonektahin yung mga tira-tirang pagkain, napakain. O yun, masusolve mo yun. Maliit na komunidad yun. Pangalawa, o sige, gawin natin sa buong lungsod. Wala kang sistema, wala kang pasilidad, magagawa mo? Hindi mo magagawa yan. Di ba? So, ibig sabihin, kaya natin yan. Pero kailangan magkasundo kaming mga pinuno. At kailangan kumbinsihin namin ang mga constituent namin. Ito ang gusto nating gawin. Wala tayong masyadong basura. Gawin natin yung mga nabubulok. Ito, plano natin yan. Yung mga plastic, ito. Yung mga bote, ito. Baka magawin pa nating cheese cars yan. Di ba? Yung sutulak-tulak, yung sinabi ko natin. Diba? Pwede, oo. Di ba? Ibalik yun. Pwede. Pwede, oo, pwede. O, yung mga bakal-bakal dyan, o di patunaw natin. Padala natin kung saan. Tunawin nila. Gawin nating silya yan. O, Tama. what? May mga facilities naman tayo, di ba? May mga gano'n naman gumagawa sa Kung Pilipinas. wala nga, pwede tayong makipag-partner later on sa private enterprises. O, kailangan nyo ng maraming bakal na tira-tira. O, sige. Supply kami. Iipunin namin yan sa lungsod. Gagawa kami ng sistema na lahat yan it might be costly at first. No? Magastos yan sa una kasi Siyempre, umpisa talaga mahirap diba? Kunwari, bigyan ka na halimbawa. Sabihin natin, dyan sa Abad Santos, bigla tayo maglagay ng tawiran dyan. O, lahat ng tao dyan, ha? Lahat ng tao dyan, hindi tatawid kung saan-saan. Sa tingin mo, magagawa ka agad? Hindi magagawa yan. So, anong gagawin mo? Babantayan mo muna. May gastos? May gastos. May tao kayo lagay. Hanggat masanay na sila, na dito lang sila tatawid, parang konti lang ang masasagasaan. Tama? Kumbaga, i-condition kasi yung mindset ng tao dahil nasanay sila sa halo-halo. Di ba? Halo-halo basura, yan tawid kung saan-saan. Yan ang tinatawag na cycle of enforcement. You come up with a policy, no? And then, implement mo siya. You get the feedback. If you need to revise the policy, balik ka uli doon. Back to zero. Kasi wala namang perfect sa una eh. Correct. Tama yes. po. Tama? Trial and error. Diba? Pero hindi naman yung laging trial and error. Wala nang ginawa kundi trial and error. Wala nang improvement, wala nang upgrade. Oh. Diba? May toyo naman yun. Tama? Ibig sabihin, hindi na pinag-isipan yan. Pwedeng may mawaglit sa atin. Pero hindi yung kumbaga, trip mo lang. Hindi ka pwedeng bira lang ng bira. Tama. Pero kung sa strategy, di ba? Pero kung sa implementation na yan, magkakaroon ba ng penalties yan? Okay. Ito pare. In reality, nag-aaral ako ng batas. No? Alam mo, ang mga polisiya, ordinansa o batas na mag-ano ng punishment o penalty, dapat yung pinag-aaralan mabuti. Hindi yung kasi baka yung penalty, imbis na makatulong sa obedience o pagsunod, maging makasama pa siya. In one way, pwede mangyari. Diba? So, kasi katulad nung bawal tumawid, pero di ba, ang daming nga Pilipino pa rin, matigas pa rin ulo. Tawid pa rin. Diba? Like dyan sa may, kanto ng Abad Santos and going to Divisoria Recto. Diba? Ay, oo, yung footbridge diba, hindi may naman nagagamit eh. Hindi siya nagagamit. Maraming sumusunod. Ang problema kasi doon, may nakita akong problem doon, Conjen. May wire na galing, I don't know, from telco or nasa electric company. Nandun sa may footbridge. Delikado. Kung gabi, hindi mo siya makikita. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, pag gumawa ka ng polisiya, especially if it involves a structure, no? Siyempre, titingnan mo yung engineering aspect,
yung safety aspect, yung practicality aspect. Ano yung practicality? Example lang. Example. Gusto mong tumawid yung tao mula dito hanggang dito. Pero para magawa niya yon, ang ginawa mong footbridge, for example, pag ano, no? Yung lalakarin niyang isang diretso rito, humaba pa yung lalakarin niya. Marami pong ganyan. Tapos yung overpass na ginawa mo, kayang lakarin ng 18 years old. Pero yung mga 50 pataas, Hindi na. patay. Di ba? Kawawa. So, ibig ko sabihin ganon, it's how you design. I'm an engineer, no? Siyempre, lahat kinukonsider mo yan. Yung galaw ng tao, yung safety ng tao, di ba? Lahat yung pinag-iisipan. Hindi tira lang ng tira. Lagyan ng project. Basta project. Ito. Punta ka dyan sa Mindanao Avenue. Nagtayo sila dyan ng yung malapit sa Quirino Highway. Walang dumaan doon. Ever. Diba? Simula nung itayo yun. Sa tingin ko, Kasi, ang hirap. Diba? Inubos lang yung pera sa katarantaduhan. Totoo. Sayang pera. Na pwede mabigay naman sa ibang mga bagay. Sayang yung boto ng mga tao dun sa nag-isip na yun. Yes. Politiko na yun. Basta project man daw kasi. Project ko yan. Gano'n Project ko yan Pare, alam mo, sa akadema, naging professor ako sa university. Bago ka makahingi ng konting pondo para sa isang proyekto, dadaan ka sa panel. Dami magtatanong sa'yo. Ang hinihingi mo lang, 12,000 pesos. Tapos dito, milyon. Hindi pinag-iisipan. Di ba? Yun nga. Ang daming nasasayang sa pondo ng taong bayan. So yun lang. Yun ang inisip ko. Yun sinasabi ko na tayo bilang mga leader, dapat responsable rin tayo. Yes. Gusto nating gawin, di ba? Kung ano yung mabuti. Kasi yung salitang mabuti, madulas yan Totoo. Ano ibig sabihin na mabuti? Yung mabuti sa'yo, baka hindi mabuti sa amin. Sa'yo lang. Kaya pare, ang paggawa ng pulisiya, hindi biro. Kasi pag dinefine mo yung masarap, dinefine mo yung mabuti, dinefine mo yung madilim, iba-iba yan. Dapat mag-agree Lahat. ang namumuno at ang pinamumunuan kung ano ang gusto nilang gawin. At nagagamit na Di ba? Tama. I truly agree. So, Conce, a message for all the people of District 2. Well, sa ating po mga kababayan dyan at mga kasama sa 2nd District po ng Maynila, iangat po natin ang klase ng ating buhay at ang klase ng pamumuhay po sa ating distrito. Ayan po ay magagawa po natin kung sama-sama po tayo. No? Sama-sama po tayo. And at the same time, magluklok po tayo ng mga pinuno na responsable at sigurado pong maglilingkod sa inyo. Kasi kung hindi naman po ganun, kayo na po gumawa. Actually po, at ulit lang Tsaka yun nga po, tama po yung sinasabi ni Yorme. Singilin nyo po kami. Huwag nyo po kami singilin after 3 years. Immediately, pagkaupo po namin, tanungin nyo na po kami kung anong gagawin namin. At after 6 months, tanungin nyo na po kung anong nagawa namin. After 1 year, 2 years and a half, tanungin nyo po kung yung pong sinabi namin at pinag-agreehan po natin na gagawin ay nagagawa po. Para po pagdating ng eleksyon muli, alam nyo na po kung sino po yung tatanggalin nyo at isasama nyo po muli doon sa susunod na round ng pamumuno po sa inyo. Yan lang po yung pamamaraan para po talagang ma-ensure natin na yung mga namumuno sa atin ay maging responsable at siguradong maglilingkod po sa inyo. Alright, God first. Ayan. Mga kaibigan, magandang hapon po. This is Channel Reds, ang ating Yorme's Choice ng Distrito 2, Romel Kernel Miranda. Idol, thank you sa time na binigay mo sa amin. Actually, bumabagyo, tumitira tayo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang, marami pa tayong gagawin. Kumbaga, nag-i-start pa lang tayo. Welcome tayo sa Team Vampira. Yung gabi tumitira. Walang tulugan. Walang tulugan.
So, pare, hindi ka nagkaka-eyebags, no? Hindi ka nagkaka-eyebags pa. Meron. Dilata. 57 na tayo. May ka sa kape, pare. Hindi masyado. Pero tsaka. 3 years na lang. Maging may 20% na rin ako, pare. Ayun, no? Malapit na. Hindi ako sa itsura ni Kernel na 57. Yes. Kala ko